So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, actually, ito, meron na akong gustong i-share dito na interview nga po ni Senator Ping Lacson. Na ngayon po, na malaki po yung chance na posible siya ulit ang hahawak ng Blue Ribbon Committee chairmanship. So, ngayon, meron po sinasabi dito si Ping Lacson na very important witness. Malupit to. Ako talaga na-intriga talaga ako dito sa very important witness na ngayon ni Ping Lacson na posible na ito na siguro magtuturo sa lahat. Sana nga ganon. Diba? So ito yung interview ni Ito 500 pa tayo ngayon Sa tingin nyo ba? Ito sino ang very important witness na sinasabi nga po ni Ping Lacson dito? So ito yung interview niya from DZRH DZMM ata. So, ito, panoorin nyo to. Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Senador Ping Lacson, Senate President Pro Tem. Sa Senator Lacson, good morning si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Danny, magandang umaga sa ating lahat. DZMM pala ito, DZMM. Sige. Oo, maraming salamat Senator Ping. So for now, tuloy ba? Wala namang pagbabago. November 10, magkakaroon na ng resumption ng inyong sesyon at sigurado na magkakaroon ng plenary voting, nominal voting at ikaw ay iluluklok ulit, Blue Ribbon Committee. Walang pagbabago so far, Senator? So far, wala namang pagbabago. Okay. Yung last time nag-uusap kami ni Senate President, ganun pa rin ang direction. Okay. And then November 14, ang alam namin ay yung resumption na ng hearing uli ng Blue Ribbon na pamumunuan nyo. At ang mga balita kasi, Senator Ping, yung meron doon kayong VIP na guest, ito bang tinutukoy nyo ay siguro pwede nyo sabihin, ito ba kaya si former Speaker Romualdez? Definitely hindi siya. Hindi siya? Kala ko si Speaker na, no? Kala ko si Martin Romualdez na. Ayun ang una ko suspect si Martin Ang usapan namin ni Senate President, imbitahin namin siya through Speaker Boji D. Okay. Of course, decision nila yon dahil hindi naman namin siya pwedeng pwersahin na mag-attend. Ang purpose lang naman para mag-attend siya, i-refute niya kasi isa lang naman na nag-implicate sa kanya so far. Si Gutesa. Who is now missing. Okay. But just the same, if he wants to refute, if he wants to respond, then it's up to him. Tandaan nyo ganyan po yung sobrang sobrang lupit na maturity po ni Ping Lacson. Hindi siya basta-basta naniniwala sa chismis lang ng isang tao. Di ba? So, naniniwala si Ping Lacson na wala namang ibang nag-implicate kay Martin Romualdez kundi si Gutesa lang. No? Bukod kay Gutesa, wala nang iba. So, paano kami maniniwala niyan na sangkot si Martin dyan kung si Gutesa lang? Ako naniniwala talaga ako dun na si Gutesa lang po talaga yung nag-implicate. So, paano kami maniniwala dyan na wala man lang ibang supporting evidence dun po sa statement ni Gutesa? Di ba? Yan ang malupit, di ba? Ayan ang tamang mag-isip. Hindi po katulad nung ginagawa po ni Marcoleta. Ang purpose lang naman para mag-attend siya, i-refute niya. Kasi isa lang naman na nag-implicate sa kanya so far. Si Gutesa. Who is now missing. Okay. But just the same, if he wants to refute, if he wants to respond. Gutesa na nga lang daw, nawawala pa. Tapos naniniwala yung mga DDS kay Gutesa. Kundi ba naman tanga talaga itong hayop na ito? Hindi ba yung gano'ng katanga yun, diba? Si Gutesa na nga lang po yung nagturo, nawawala pa. Tapos naniniwala pa kayo? Grabe naman tanga yan. Grabe naman katangahan yan. Then it's up to him. That's why we're inviting him. Okay. Pero itong VIP na sinasabi na hihaharap nyo, ito ho ba dating politiko na ano bang balita kasi namin parang telling all daw to tell all Tama ba yung info? Hindi. I think yung tao could wrap up yung usapin tungkol sa flood control kasi may mga bago siyang sasabihin, may mga bagong pangalan na babanggitin at magbibigyan ng detalye. May mga, ayon sa kanyang naitabi mga digital files, kung ano man yung kanyang mga pinangahawakan. Kasi hindi ko naman tatanungin nyo may bagong pangalan na sasabihin at meron siya digital files. Ibig sabihin nun, dokumentado. Very important witness, di ba? Dokumentado. Sino kaya yun? Hindi pwede si Bonoan kasi si Bonoan sangkot din no? Di ba? Hindi rin si Martin. Kasi si Martin, di ba? Hindi daw Tanggapin kung say so, kung salita lang, wala namang backup na dokumento man lang. O kaya wala magkukorobor ayon sa kanyang naitabi mga digital files,
Oo. kung ano man yung kanyang mga pinanghahawakan. Kasi hindi ko naman tatanggapin kung say so, kung salita lang, wala namang backup na dokumento man lang. O kaya wala magko-corroborate sa kanyang sinasabi. Malabo yun. Yun nga eh. Kasi yan ang nga nangyari kay Orly Gutesa. Mag-isa lang siya. Kaya nga pinipilit kong ang sinasuggest ko isubpina sa STECOM namin man lang yung security agency na nahinar nila doon sa construction site or yung contractor ng renovation ng bahay kasi critical para sa akin yon dahil kung mayroong lalabas sa logbook na may pumasok na ng convoy ng mga vehicle, yung period na sinasabi ni Gutesa between I think December 2024 hanggang August 2025. Okay. So yun daw yung na-detail siya kay Saldico. Okay. So matibay yun. Pero kung sariling salita lang ni Orly Gutesa at siya lang at yung pa nga, na-complicate pa noong resolution ng Manila RTC yung na fortune signature ng notaryo publiko, medyo lumabo. O diba, tingnan nyo sabi mismo ni Ping Lacson yan, no? Na kahit yung security personnel nga daw po, wala silang mapakita na logbook. Sabi ko sa inyo, kahit logbook man lang na mapakita sana yung Forbes Kasi sa Forbes daw pinadala yung pera, di ba? Kaya kahit logbook man lang sana makita natin na pumasok talaga yung mga sasakyan na nag-deliver nga ng pera kay Saldico at kay Martin Romualdez, okay na yun Actually, mabigat na ebidensya yun kasi logbook ng security guard yun. Nga lang, wala din Wala din, di ba? Oo. Although, sinasabi ko pa rin, valid pa rin yung kanyang sinumpang salaysay. Yes. Kasi sinumpaan niya yon sa harap ng Blue Ribbon Committee. So bali, ang problema kasi kay Gutesa, wala pa kayong corroborative, di ba? Na somehow, susuporta sa kanyang sinasabi. So in the absence of that, mukhang sabi nga rin ng lawyer din ng mga iba na naririnig ko, it will not stand in court, di ba? Tama ho, di ba? For now. Yes, hindi pwedeng stand alone. Okay. Marami naman pwedeng panggalingan ng corroboration Pwedeng kasi tatandaan ko last time, yung tabi break lang namin, session break, nagpahayag si Senator Bato de la Rosa na kung pwedeng isa lang, yung isa sa mga binanggit ni Gutesa, either si Paul or yung si Mark. Yung Mark, yung dalawa. Nasaan na sila? Yeah, welcome. Mark yata. Sabi ko, welcome of course. Sinabi ko rin kay SP. Mas maganda yan para magkaalaman talaga kung may katotohanan yung sinabi ni Gutesa. Kaya lang, of late, nung kinumusta ni Senate President, si Senator Bato, hindi niya na raw makontak at ang kanyang balita pa nga nag-join na kay ex-Congressman Saldico sa Europe. I don't know kung totoo yun o hindi. Although si Senator Marcoleta sinasabi naman yung isa nasa Chile. So pagkagulo-gulo. So anyway, pinasumpinan niyo rin yung dalawa para mag-appear? Just in case, yung Mark and Paul? Kasi ang proseso namin, paimbitahan pagka hindi dumating, pwedeng pasumpinahan. Okay, pero yung sinasabi yung VIP witness, ang parang pangamba nyo rin, parang wala din siyang, hinahanapan nyo rin ng corroborative na somehow mag-support sa sasabihin nito? Yun din ba nagiging problema? May mga dokumento siya. Okay. Kasi ang... Yan ang pagkakaiba. Okay, tinan ninyo Hindi pagkakaiba. Si Gutesa, ang bitbit niya lang itlog niya. Nakasarili niya. Di ba? Di ba? Ayun lang bitbit ni Gutesa nung pumunta siyang Senate Itong VIP witness nga po ni Ping Lacson, di ba? Hindi lang po statement ng bitbit niya. Meron po siyang mga dokumento. Importante yun. O, di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo lalabas si Gutesa? Naniniwala pa ba kayo? Kasi kung lumabas na yan, dapat lumabas na yan Dapat nag-interview na yan Oh. Ang sinabi ko, ang kabilin-bilinan ko, kung magbabanggit siya ng pangalan at maninira ng pangalan na wala naman siyang pruweba, kundi yung kanyang sariling salita, o walang pwede mag-corroborate sa kanyang sinabi na testimonya man lang o kaya dokumento, wag na siya magbanggit kasi wala rin Yun nga, magbabanggit ka, hindi mo naman kayang susugan ng corroborative evidence, so useless. Okay. Doon sa sinabi ni Ombudsman Remulla, sabi niya as far as they're concerned, yung kaso naman ni former Speaker Romualdez, wala talaga silang makita na criminal liability kasi hindi naman siya talagang naging bahagi raw ng pag-insertion. The only way na parang pwede lang siya ma-blame is because siya ang pumili na bilang approach chair si dating Congressman Saldico. Yun ang nakikita niyang gross inexcusable negligence. Yun din ho ba ang nakikita niyo based sa mga investigasyon niyo as far as the former Speaker is concerned?
Well, tulad ng sinabi Maganda itong tanong na to. Sige, maganda to. Sige, sagutin natin to. ko earlier, only Orly Gutesa ang nag-implicate sa kanya na wala naman nagko-corroborate. Kaya napaka-importante yun. Kaya nga, naghahanap kami ng pwede mag-corroborate ng statement ni Gutesa. Otherwise, hindi pwede mag-stand-alone eh. Hindi pwede stand-alone. Pag stand-alone, medyo mahina, hindi talaga tatayo sa korte. Okay. Pero ngayon, di ba meron akong rekomendasyon ng ICI para doon sa filing of charges, pinorward na nila sa ombudsman laban dito. Tatanungin ko lang kasi kayo rin, senador, sa dalawang senador, si Senador Jinggoy at... Hindi sinagot ni Ping eh. Hindi sinagot ni Ping yung question. So kasi meron kasing tanong dito si yung nag-interview. Okay. So, ang sabi nung nag-interview, tinanong niya si Ping Lacson kung fair ba nakasuhan si Martin Romualdez ng negligence ata, no? ng negligence ng ombudsman. Kasi nga daw po, di ba, si Martin Romualdez nga daw po yung nag-appoint kay Saldico para po sa appropriation. Kaya nga nangyari nakawan sa flood control. So, sa akin mga kababayan, no? Okay. In the first place, hindi po si Martin Romualdez yung nag-appoint kay Saldico. Kasi po, no, kung pagbabasihan po natin yung statement nga po ni Martin Romualdez sa ICI, ang nag-appoint po mismo kay Saldico is yung mga kapwa niya rin congressman ng party list. Diba? Yung mga grupo ng mga party, meron palang meron palang party list block dyan pala sa Congress. So itong mga party list block po na to, ng mga congressman, ang binoto pala nila, si Saldico. Pero ang pinakagusto talaga nilang ilagay dyan sa posisyon po na yan, no, ang pinakagusto talaga ni Martin Romualdez na ilagay sa posisyon po na yan, si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo pala. So dun pa lang, debank na yon. Ibig sabihin yun, dumaan sa proseso yung pag-appoint kay Saldico para po mailagay po dyan sa appropriation committee po na yan. So ngayon ang tanong ngayon natin dito, fair ba nakasuhan si Martin ng gross negligence? So ang tanong ngayon natin dito, anong basihan? Meron bang president, no? O meron bang jurisprudence na nagsabi na pwedeng kasuhan? Di ba? Kasi in the first place, kasi kung ganyan pala yung usapan, na kapag ginawa ng isang congressman, at ginawa ng isang senador, may liabilities dito yung Senate President o ang House Speaker, parang unfair naman po ata yun. Medyo unfair ata yun. Kasi in the first place, mga kababayan, no, kung ganun naman pala yung usapan, na damay-damay pala House Speaker tsaka damay-damay pala yung Senate President, dapat pala din kasuhan din pala si Franklin Drilon. Di ba naalala nyo, di ba? Nung si Bong Revilla at tsaka si Jinggoy Estrada, sangkot nga po dyan sa flood control project. Ay, di. Sorry. Itong si Jinggoy Estrada at tsaka si Jinggoy tsaka si Bong Revilla, sangkot sa PIDAP. So, ibig sabihin pala nun, meron palang gross negligence dito. Si Franklin Drilon. Ayun ba yung point dito? Bakit si Tito Sen? Lalayo pa ba tayo? Okay, hindi, si Tito Sen, hindi na. Iba yung kay Cheese pala, kay Cheese. Iba naman po kay Cheese Escudero. Si Cheese Escudero kasi mga kababayan, di ba? Sangkot talaga sa flood control project. Kasi meron siyang insertion. Di ba? At pumirma po siya sa BICAM. Iba po yun. Iba yun. Oh. Parang unfair naman para sa akin. No, tayo nirerespeto po natin, no? Nirerespeto po natin yung katayuan ni Ombudsman Rimulya na kasuhan daw po ng gross negligence itong si Martin Romualdez. Well, karapatan ni Rimulya yon kasi ombudsman nga siya. Pero sinasabi natin dito, parang unfair. medyo unfair para sa akin. Kasi hindi mo pwedeng ikahon yung mga congressman at mga senador na para maging sunod-sunuran sa House Speaker o kaya sa Senate President. Hindi po ganun yung demokrasya ng Pilipinas. Kaya nga meron tayong committee eh. Kaya nga meron tayong plenary eh.
Kaya meron nga tayong botohan eh. Di ba? Kasi hindi po talaga kontrolado ng ano yan, ng House Speaker o kaya ng Senate President kung magnanakaw yung mga congressman at mga senador natin. Dapat bitbit nila yung sarili nila. Medyo ano lang ako, ba't ganun? Di ba? Overreaching. So parang anong nangyari kasi dito, ay wala tayong makitang ebidensya kay Martin. O isama na lang natin, gawa na lang tayo ng kaso. Parang ganun. Ganun ba? Well, kung ganun yung intention nyo, para sa akin, para lang for the sake na makasulan si Martin, siguro, strategy nyo yan eh. Bahala kayo, di ba? Si Joe. Ganun eh, di ba? Parang, malamang, itong si Remulla, na parang nape-pressure na rin. Ba't di nyo kinakasuhan si Martin? Wala nang ebidensya eh. O sige, o para magtigil na kayo. O kakasuhan na lang namin ng gross negligence. Baka posibleng gano'n na lang nangyari. Posibleng gano'n na lang. Di ba? Well, kung gano'n na lang siguro, well, mababasura din naman po yun. Kung yun po ang rason, mababasura din po yun. At hindi po ako nag-worry. Totoo lang. Okay, continue. Villanueva, for now ho ba dun sa mga investigation nyo, meron ho bang ano ho ba yun, basis na nirekomenda ho sila ng ICI as far as the Blue Ribbon is concerned? Ganito, Danny, no? Nung naimbitahan ako ng ICI along with the Senate President, iniwanan ko sa kanila yung buong files ng aking dalawang privilege speeches. Okay. Pati yung mga sa ICI? Nakalap, sa ICI. Okay. Pati yung nakalap doon sa Senate Blue Ribbon hearings. Kasama doon yung pagka-implicate kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Okay. So, ang pagkalam ko, meron pa silang ibang nakalap na ebidensya apart from yung aming na-submit. So, yun ang pagkalam ko. Kaya nirekomenda nila na sampahan na ng sumailalim na sa preliminary investigation at the very least. So, iba rin yung pinagbatayan nila based on sa additional na sinambit na ninyo, no? So, pwedeng may batayan, no? If ever, no? Meron silang ibang pinagkukunan na sources. Di ba? Yes. Tama ba? Pati yung kay Senator Chis Escudero, ganun din. Mukhang si Ombudsman Remulla, kasi patuloy naman yung pakipag-ugnayan nila sa AMLAC, ano? Okay. Dahil 'di ba may mga pros and accounts tapos natusundan ng AMLAC. In all probability, ang pinanggalingan ng sinasabi ni Ombudsman Remulla na meron silang na-trace na movement money trail. ng transaction. Money trail. Yun ang sinasabi niya. Talagang nanggaling sa AMLAC 'yon. So aside from yung testimony ni Yusek Bernardo implicating Senator Chis Escudero, baka meron pang nakalap yung ombudsman. Yung kay Maynard no, di ba? Money trail eh. Di ba yung money trail? Yeah, money trail. Si Yusek Bernardo ba yun? Kasi nagtutugma yung testimonya, pati yung money trail. Okay. Yan, so okay na. So ngayon, in the end, ang abangan ngayon natin dito is yung VIP witness nga po ni Ping Lacson, kung sino kaya ito. Actually, wala akong makuha ng idea eh. Kasi wala tayong contact sa Senate. Wala tayong contact sa Senate, oo. Mga ano yan. Mga maangas yung mga yan, oo. So, nakaka-excite. Sa tingin nyo ba sino ba? So, hindi daw ito si Martin Romualdez, hindi daw si Trillanes. Hindi daw eh. Pero ang malinaw dito, may testimony at merong documentation evidence. So, malupit po yun. Di ba? So, yan mga babae, so kayo po, no? Sa tingin nyo ba dyan sa Team Replay? So, sa tingin nyo, sino kaya itong, VIP? Di ba? Na witness nga po ni Ping Lacson, no? So, nasa pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.